Mga bagay na sa Japan mo lang makikita. Japan, kilala bilang the land of the rising sun. Higit pa doon, kilala ang Japan para sa mga kakaibang bagay na doon mo lang makikita sa kanilang bansa. Kung ayaw mong maniwala, panoorin mo ito. 1. Rabbit Island. Sa pangalan pa lang ay malalaman mo na, sikat ang isla na ito dahil sa dami ng rabbits na makikita mo sa lugar. Pero bakit nga ba? Ayon sa ilang kwento, noong 1940s, ilang scientists ang nagdala ng maraming rabbits sa Okunoshima Island para sa ilang experiments. Pagkatapos ng experiments, pinakawalan lang nila ang mga rabbits at agad itong dumami. 2. Kakaibang watermelon. Nakakita ka na ba ng watermelon na square? Marami nito sa Japan. Ayon sa ilang reports, noong 1970s, isang graphic designer ang nakaimbento nito sa pamamagitan ng pagpapalaki ng watermelon sa isang square na lagayan upang mag-iba ang korte nito. Ginawa niya ito upang mas madaling mapasok sa ref ang watermelon at mas madaling islice. May ilan namang nagsasabi na isang farmer ang unang nakaimbento nito noong 1981. Gayunpaman, ngayon maraming Japanese farmers ang nagpapalaki ng square watermelons dahil sikat ito sa mga Hapon. Yun nga lang, napakamahal ng mga ito na minsan ay aabot pa ng 15,000 yen o 5,700 pesos ang isang piraso. Kaya naman, karaniwan lang itong ginagawang dekorasyon sa bahay. 3. Ibang flavors ng KitKat. Mahilig ka ba sa KitKat? Ilang flavors na ng KitKat ang natikman mo? Chocolate at matcha? Kung pupunta ka ng Japan, tiyak na magugulat ka. Sa Japan, may napakaraming kakaibang flavors ang KitKat nila. Ilan sa mga flavors ay yogurt, wasabi, cheesecake, apple, pudding at adzuki beans. 4. Flavors ng ice cream. Hindi lang sa KitKat may kakaibang flavors ng Japan. May kakaibang flavors din sila sa ice cream. Kaya naman, hindi ka na dapat magulat kung makakakita ka ng mga tindahan o tourist spots doon na nagbebenta ng ice cream na may flavor na garlic, horse meat, cactus, charcoal, squid ink o chicken wings. Oo, lahat ng mga nilista ko ay flavors ng ice cream na matatagpuan mo sa Japan. 5. Maligo sa ramen. Sa sobrang hilig ng mga Hapon sa ramen, may ilan na naliligo dito. Sa isang spa resort sa Hakone, may matatagpuan kang pool kung saan ang tubig ay ramen noodles. Pwede ka maligo dito kung gusto mo. Naniniwala ang mga Hapon na ang pagbababad sa pork ramen soup ay maganda sa katawan dahil ang pork ay mayaman sa collagen. 6. Tagatulak ng mga tao. Kung minsan ay masikip na ang jeep na sinasakyan mo, isipin mo na lang ito. Sa Japan, upang magkasya lahat ng mga pasahero sa subways at train stations, may mga workers sila na tinatawag na people pushers. Ang mga people pushers na ito ay naatasang itulak ang mga tao sa loob ng train upang magkasya lahat bago magsara ang train doors. 7. Umbrella parking. Maliban sa mga sasakyan, pinapark din ng mga Hapon ang kanilang mga payong at ilalak ito bago pumasok sa isang building. Sa pamamagitan nito, alam mong walang kukuha ng payong mo at hindi rin ito gagawa ng maliit na puddle ng tubig kapag basa ang payong. Karaniwan sa mga government offices at hotels ay may umbrella parking. 8. Godzilla Citizen. Kung hindi mo pa alam, ang pinakaunang pelikula na pinagbibidahan ng sikat na fictional monster na si Godzilla ay nagmula sa Japan. Noong 2015, opisyal na ginawang citizen ng mga Hapon si Godzilla sa Shinjuku Ward ng Tokyo. Binigyan nila si Godzilla ng Special Certificate of Residency at binigyan ng trabaho. Si Godzilla ang naging tourism ambassador ng lugar. Di nagtagal, naglagay talaga sila ng napakalaking ulo ni Godzilla sa taas ng ground sa Toho, ang movie studio na gumawa ng original na pelikula noong 1954. 9. Silent Karaoke. Marami sa atin ang talagang mahilig kumanta at gusto mag-karaoke. Minsan, nagka-karaoke pa tayo sa gabi kahit natutulog na ang mga kapitbahay. Hindi yan problema sa Japan. Doon, may silent karaoke kung saan ang microphones na ginagamit nila ay may cone na itatakip sa bibig mo habang kumakanta ka. Nagiging mas mahina ang karaoke at dinisenyo nila ito para sa mga gustong kumanta habang natutulog ang kapitbahay mo o para sa mga nahihiya na marinig ng mga kalapit na lugar ang boses mo. 10. Face napkins. Tuwing kumakain ka ng hamburger, palaging nagkakalat ang ketchup at mustard nito.
Sa Japan, nagbibigay ng special napkins ang restaurants kapag nagsaserve sila ng burgers. Ang mga napkins na ito ay kayang takpan ng mukha mo habang kumakain kung ayaw mong makitang nadumihan ng ketchup o mustard ang mukha mo. 11. Kakaibang paggamit ng mayo. Hindi pa natatapos ang kakaibang mga pagkain sa Japan. Walang kakaiba sa mayonnaise na matatagpuan sa Japan. Pareho lang ito ng recipe o ingredients sa iba pang mayonnaise. Gayunpaman, doon hindi lang nila ito ginagamit para sa salads o sisig o sandwich. Sa Japan, naglalagay sila ng mayonnaise sa pancakes o bilang toppings ng ice cream. 12. Blue light traffic. Huminto ka kung red, umabante ka kung green. Ganito ang karaniwang traffic lights sa mundo. Pero sa Japan, gumagamit sila ng blue na color para sumenyas na umabante. Bakit? Ang rason ay makikita sa kanilang lingwahe. Ayon sa kanilang kasaysayan, isang salita lang ang ginagamit nila para sa kulay na blue at green. Noong una ay kulay green talaga ang nasa traffic lights. Pero dahil ang salitang blue ang tawag nila dito, ginawa na lang na blue ng gobyerno ang kulay para hindi na malito ang mga tao. 13. High-tech toilets. Napaka-high-tech ng mga toilets ng Japan. Ang mga toilets na ito ay tinatawag nilang washlets. May pad ito sa gilid kung saan makikita mo ang mga iba't ibang buttons na may iba't ibang functions. Ilan sa mga functions ng high-tech toilet ay backside sprays, perfumes, pag-spray ng mainit na tubig at iba pa. Sa katunayan, pwede nga mag-play ng music ang toilet na ito o gumawa ng ingay upang hindi ka marinig ng mga tao sa labas. 14. Robots sa hotel. Sa isang hotel sa Nagasaki, Japan, karaniwan sa kanilang mga staff ay mga robots. Tinatawag itong henna o strange sa Ingles. Parang tao lang rin ang mga robots na ito at binabati nila ng nakangiti ang mga guests pagpasok nila sa hotel. Naglilinis din ang mga robots na ito, tumutulong sa pagdala ng luggage at nagtitimpla pa nga ng kape. Siyempre, may mga staff din na tao ang hotel para mag-supervise sa mga robots. 15. Libreng kasama. May iba sa atin na mahilig kumain o magkape sa mga lugar ng mag-isa. Pero sa Japan, kung nag-iisa, bibigyan kanila ng isang malaking plush mumin na ipapaupo nila katabi mo para may kasama kang magkape o kumain. Huwag kang maglala, tahimik naman ang mumin at napaka-cute pa. 16. Masipag ang natutulog. Karaniwan, kung makikita ka ng boss mong natutulog habang nagtatrabaho, siguradong papagalitan ka. Pero sa Japan, ang pagtulog habang nagtatrabaho ay isang sign na ang empleyado ay isang napakasipag na tao. Sa katunayan, may ilan pang ang empleyado ang nagpapanggap na natutulog upang isipin ng kanilang boss na masipag sila. 17. Ice cream na hindi natutunaw. Noong 2011, habang ini-experiment ng ilang scientists ang strawberries upang makatulong sa mga farmers, nakadiskubre sila ng chemical na nakaka-solidify sa cream. Kaya naman, agad ring naimbento ang mga ice cream bars na hindi natutunaw. Ayon sa reports, kahit itapat mo ito sa air dryer ng 5 minuto ay hindi matutunaw ang ice cream bars. 18. Baby Sumo Festival. Isa sa mga traditional festivals ng Japan ay ang Nai Sumo Baby Crying Festival. Ibibigay ng mga magulang ang kanilang sanggol sa sumo wrestlers upang paiyakin ang mga ito. Nagmula ang tradisyon na ito 100 taon na ang nakalipas dahil may ilang mga Hapon na naniniwala na ang maingay na iyak ng mga sanggol ay nagpapaalis ng mga demonyo sa paligid. 19. Canned sea lion. Mahilig ka ba sa canned food? Dahil kung nasa Japan ka, siguradong makakakain ka ng kakaibang klaseng canned food. Sa Japan, may canned food sila na may lamang sea lion curry. Kaya mo bang kumain ng ganito? 20. Hindi pwedeng malate ang train. Malaking bagay para sa mga Hapon ang pagiging punctual at hindi pagiging late. Kaya naman, importante din para sa mga train na hindi magkaroon ng delay. Kung madedelay ang isang train ng 5 minutes, kailangang mag-issue ng railway company ng mga delay certificates para sa mga pasahero nito na na-late sa kanilang mga importanteng meetings. Kapag 1 hour ang delay ng train, marereport ito sa newspaper at kailangang maglagay doon ng official apology ang railway company upang mabasa ito ng mga tao. 21. Hikikomori Hermits. Tuwing naririnig mo ang salitang ermitanyo, agad mong naiisip ang isang matandang lalaki na may makapal na bigote at naglalakad o nagpapalaboy-laboy kung saan-saan. Sa Japan, tinatawag silang
hikikomori hermits. Mga taong nilalak ang sarili sa kanilang mga kwarto. Hindi sila lumalabas at doon na namumuhay. Nag-i-internet, naglalaro ng video games at nanonood ng TV. Ayon sa reports, halos kalahating milyon na mga Hapon ang gumagawa nito at karaniwan ay mga lalaki. 22. Huwag kang mag-tip. Kapag kumakain ka sa isang restaurant, karaniwan sa atin ay nag-iiwan ng tip para sa waiters. Pero hindi ito pwede sa Japan. Insulto para sa kanila ang bigyan ng tip dahil naniniwala ang mga Hapon na kung nagbabayad ka para sa good service, bakit ka pa nagbabayad ng extra? Kaya kung nasa Japan ka, huwag ka nalang mag-iwan ng tip at magpasalamat na lang sa servers mo. 23. Dalawang Valentine's Day. Sa Japan, tuwing dumarating ang February 14 na siyang kinikilala ng buong mundo bilang Valentine's Day, tradisyon nila na magbibigay ang mga babae ng chocolates sa mga nobyo nila. At upang maging patas, nagse-celebrate din sila ng isa pang Valentine's Day pagkatapos ng isang buwan at tinatawag nila itong White Day. Sa araw naman na ito, ang mga lalaki naman ang magbibigay ng tsokolate sa kanilang mga nobya. Ito ay ilan lamang sa mga bagay na sa Japan lang makikita. May alam ka pa bang iba? I-comment mo sa baba. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.